Pero hanggang ngayon po, hindi po nila pinapayagan. Sa question ni Senador Amy Marcos, napalitan na lang ng House Speaker, welta ng mga lider ng Kamara, panglilima sa pito, at walang karapatan ng sinumang senador na bistahan ng Kamara kung sino ang mamumuloriter. Iniyak rin nilang buo pa ang tiwala ng mayorya kay Romualdez. Ang sabi, Speaker Martin Romualdez, Ayun si Antong. and will still continue in his Antong. leadership. Bakit gago? Hindi ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Escuna, mas mainam na in-archive. Ginagawa ng Senado ang article sa impeachment. Pero may nakikitang isyong legal ang dapat pangulo ng Supreme Court. Susubukan ng Supreme All you have to do is to retrieve from the archive the articles that they have archived, and they can proceed to follow what the possible rule decision of the Supreme Court will be. So it is without prejudice. So the Supreme Court proceeding to read this as decision. Even if the Senate President says, you can revive this anytime if the Supreme Court reverses itself. Most probably, the camp of the respondent will say that that's already been dismissed and you cannot put it up again because you will be violating the Bukas na, oh. impeachment case to be approved. Oh? Gate ni Romualdez, hindi tinitindig ang Kamara laban sa Senado. Ito, sinubukan. Ang bayan, ang sitwasyon niya, tuloy ang lahat. Vivian Hu, Na-archive man ang impeachment case kay Vice President Sara Duterte, iginit ng kanyang defense team na hindi sila magpapakampante. Sinagot din ang kampo na paano ang Pangulo kung handa ba ang hindi na pumasa sa hamon ng isang senador may paliwanag ang umano'y na unang pagastos ng budget ng OBP at DepEd bilang isang taon. Napapagawa Katrina Domingo. Sa kabila ng pagpupol ng labinsa na senador na ituloy ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, patuloy ang paghahanda ng kanyang mga abogado sakaling baliktarin ng Korte Suprema ang desisyon nito na hindi naaayon sa konstitusyon ng ginawang pagkakasa ng impeachment case laban sa Vice Presidente at kung magsasampa muli ang mga miyembro ng Kamara ng panibagong impeachment case laban kay Duterte sa 2026. As lawyers, we always anticipate situations, no? And you always have to even expect the unexpected. So I don't think we have a level of comfort at this point, and we are just preparing for any eventuality para naman walang gulatan. Nakakasilpa. Right now, if people ask me, posible ba na magkaroon ng second complaint? Do you think there will be a second impeachment complaint after the one-year bar? I would say it's a possibility, and we are ready for that possibility. Ayon kay POA, hindi gaanong maaapektuhan ang desisyon ng Senado ang inihahanda nilang tugon o comments sa gumugulong na pagtalakay ng impeachment ni Duterte sa Korte Suprema. What's its effect? Nothing really, because napaya na naman yung motion for reconsideration for the proceedings. Wala talaga natutuwa ka, adapter. Na yung mga arguments ng House of Wala talaga siyang adapter. So ang ginagawa natin ngayon, hinihimay Walang na dumi. natin yung mga arguments nila to ensure that we are able to 3 days kilometers. Itinanggi rin niya Lord, na si inuturing E34. ng defense team na ganap na pagkapanalo ang desisyon ng Senado para sa kanilang kampo. Bukod kasi sa motion for reconsideration ng House of Representatives sa Korte Suprema, matatandaan noong Mayo ay nagsagawa ng preliminary investigation ng DOJ. Sa bitload daw, mga bitload outdated. Wala naging updated to. Sinasabi ni Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. CE4 noong Light nakaraang taon. Tarabin. Pinagpapaliwanag din ng Ombudsman si Duterte ukol sa mga umano'y questionable paggamit niya ng pondo ng Office of the Vice President at ng DepEd noong nakaraang taon. If it was a victory, I wouldn't say it was a victory for the Supreme Court. I would say it was a victory for the rule of law, because as you saw, the Senate abided by and adhered to the decision of the Supreme Court, which it specifically said na immediately executory yung decision niya. Nang tanungin kung handa ba ang Vice Presidente na kumasa sa hamon ni Senador Erwin Tulfo na kusa na siyang magpaliwanag sa taong bayan ukol sa mga pondo, sinabi ni POA na hindi siya maaaring magdesisyon para kay Duterte. I wouldn't know the plans of the Vice President, but as a lawyer, I honestly would rather that we deal with it in COA. Kasi yan naman talaga yung ahensya
na magsasabi kung meron talagang maling nagawa sa confidential funds. We respect the position of Senator Tulfo. On our side naman, we have to always remember the burden of proof in the Philippines, in the Philippine legal system, is Ano ka always naging with the outdated accuser, not the accused. Samantala, Bilis nga, eh. pinirma ni Poa na nananatili sa Pilipinas ang vice-presidente. Naglabas din ng litrato ngayong araw ang kanilang mga kaalyado na nasa Davao City si Duterte kung saan kasama siya sa isang Thanksgiving celebration. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Patay ang 78 anyos na babae sa sunog sa barangay Sacred Heart sa Quezon City. Uy! Ditong Miyerkules ng hapon, nakaratay sa kama ang may sakit na Grabe, biktima Sacred Heart. ng matrak sa sunog sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Hindi na umano siya nasagip dahil malaki na ang apoy sa kanyang kwarto. Ayon sa Bureau of Fire Protection sa Quezon City, sumiklab ang sunog mag-alas 4:30 ng hapon na agad itinaan sa ikalawang alarma. Rumesponde ang nasa 4 Huh? truck ng bumbero sa lugar Huh? at napula ang apoy makalipas Ito ba? sa isang oras. 5 townhouses ang natupok. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog at halaga ng mga ari-ariang naabot. Ito, kumuha ko, walang ubus niya, no? Patay ang pasahero ng isang motorika matapos itong banggain ng motorsiklo sa Barangay Pato, Toledo City, Cebu kagabi. Base sa investigasyon ng Toledo City Police, kasama ng 61 taong gulang na biktima ang kanyang mga kaanak, kabilang na Patay. ang 2 bata nang mangyari Patay yung ang driver. insidente. Makikita sa CCTV na paliko na sana ang multicab nang humarurot ang isang motorsiklo papunta rito. Oh, yun Sa lang. lakas ng pagsalpok, tumilapon ang driver ng multicab. Nagtamo rin ng mga sugat at pasa ang mga pasahero nito. Kaagad silang dinala sa ospital pero dead on arrival na ang matandang biktima. Inihahanda na ang reklamo. Para sa pamilya, lahat ibibigay ko. Kahit pagod, kahit quit. Kung motorsiklo. Paano naging outdated to? Grandson, may ikinakas ang album para sa international release. Paano naging outdated to? Singer na si Sophronia Vasquez. Hindi ko mag-get sa sinasabi niya outdated. Sino naman ang mga nakitrabaho niya? Paano naging outdated At to? hindi mga global music legends lamang, gaya ng award-winning producer na si David Foster, songwriter Paul Anka at Mike Bublé ang ilan sa nakasama ni Sophronia Vasquez sa kanyang album. Samantala, itinakasa ang back-to-back concert ng OPM legends na sina Jaya at Ronnie Zuniga. Nagpapatrol, MJ Felipe. Malakas na palakpakan at pagbati ang sumalubong sa award-winning theater actress na si Lea Salonga matapos ang matagumpay na gala night na Into the Woods, Miyerkules ng gabi. Dumalo ang ilang celebrities at personalidad para makita ang world-class performance. Hindi lang ni Lea, kundi pati nina Eugene Domingo, Noy at Nicky Volante, Nick Chen, at iba pang mahuhusay na theater actors. Fantastic. Incredible. Everybody's gonna watch this. It's gonna be speechless from start to finish. Right there. We're given very good seats and proudly. I was like the whole time to be, wow, what a treat for Philippine theater. Samantala, back-to-back concerts ng OPM Legends ang sinakasama sa Pilipinas. Ang Young Gold Anniversary Concert, yung tawag ng tanghalang hurado na si Ronnie Zuniga, September 5. At on his homecoming show ng Queen of Soul na si Jaya naman, September 14. Pero, kabago si Jaya dito. Bakit ka natatakot? My age now, ang physicality, I've been traveling, kung maririnig mo parang medyo paungan. Laptop screen, ang dami nang meron. Microphone, but I'm really very excited and so proud. And I will still get to be that artist na makakauwi sa sariling bayan on a stage where I can sing. This year, 50th. Parang matanda na kasi 50th year. Not in showbiz, but as a professional singer. We pay tribute to our